Mercy, ang aking pong mga kasamahang alagad, choir, tsaka po ang IT team, tsaka po ang mga kapatid natin na nandirito, mga tagasunod. Masayang-masaya po ako kasi 2 taon ko na po ngayon na bilang isang alagad na sa loob po ng 2 taon, ako po'y naging masaya, naging maligaya sa lahat ng araw na pagparito ko to sa ating dambana. Bagaman po at nagdaan po ako sa kalungkutan, pero tinulungan po akong makabangon ng Ama. Narito po ako ngayon at patuloy na nagtitibay, patuloy na gumaganap sa hanggang makakayanan. Maraming salamat po, Ama, sa loob ng 2 taon na binigay mo sa akin na ako'y maging isang bilang alagad. Maraming salamat po na sana po magampanan ko po ng buong puso ang iniaalay sa akin ng ating Panginoon. Dati po ako'y isang tagasunod lang po, dyan lang po ako nakaupo. Pero po, hiningi ko po sa Ama na sabi ko, Ama, gusto ko pong makapaglingkod sa iyo. At gusto ko pong madama ang nakikita ko po ang mga kapatid kong alagad na masayang-masaya sila. Sana po, Ama, maging katulad nila ako na makapaglingkod sa iyo. Nakaraan lang po ang ilang araw, lumapit po sa akin ang mahal na apo. Ang sabi po niya, kapatid, may takda ka na sa Ama. Hindi po ba buhay ang Diyos? Talaga pong buhay siya. At nagpapadama po siya sa akin. Sa loob po ng 2 taon na ako'y naglilingkod sa kanya, napakarami pong pagpapala at kabutihan na ibinibigay niya sa akin. Ang kalakasan, katatagan, bagaman po at lagi kong kaagapay ang mga pagdadalisay at pagsubok, pero po nararausan ko po ito sa tulong po niya at sa gabay niya. Siya po ang pumapatnubay sa akin sa lahat ng oras. Sa ngayon po, patuloy po akong tatalima, Ama. Marami pong salamat sa iyo. Nandito po ang aking kaligayahan. Dito ko po nadama ang lahat-lahat sa buhay ko na maayos ang kaisipan, tahimik ang kalooban. Sa dating buhay ko po, napaka-lampa ko po, Ama. Bagaman po dumarating pa rin po minsan ang pagkalampas sa akin, inaasahan ko po na ikaw po ang magpapatuloy ng aking nasimula na paglilingkod sa iyo. Patuloy mo po akong palalakasin, patatatagin at patatapangin. Katulad po ng lagi minimensahe sa akin ng mahal na apo. Dati po kasi napakahina po ng loob ko. Pero po ngayon, sa tulong po ng Ama, binigyan niya po ako ng kalakasan. Narito po ako ngayon at naglilingkod sa kanya bilang isang alagad. Buong puso ko pong gagampanan ko anuman po ang nararapat, Ama. Bigyan mo po ako ng kalakasan, katatagan. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat, Tita, sa iyong pagbabahagi. Hindi naman masyadong bumalong, ano po. Yun po ay luha ng kagalakan sa dami ng biyayang nakamtan niya, buhat ng masumbungan niya at nakilala ang ating buhay na Diyos. Amen? Ang pangalawa naman po, nagdiriwang ng kanyang anibersaryo ay ang ating kapatid na si Malu. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan.
Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mahal na ina at sa ating minamahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Noong pong bago pa lamang po ako magpunta dito, siguro po ay 18 pa lamang po ako noong year 2010. Kagagraduate ko lamang po ng high school noon ay nagkaroon po ako ng pangarap na makapag-aral, subalit kulang na kulang po kami sa financial sapagkat tanging umaasa lamang po kami sa Diyos Ama. At ganun pa man po ay namumulat na rin po kami sa pananampalataya or alam naman po namin na may Diyos. Subalit hindi po katulad ngayon na alam namin na ang Diyos Ama pala ay naririto sa ating mga puso. Amen po ba doon? At dito ko lamang din po napatunayan na ang Diyos pala ay kahit hindi ka pumunta sa simbahan o kahit hindi ka tuwing linggo ay magsimba, subalit sa araw-araw na ginawa ng Panginoon ay marapat lamang po tayo na magpasalamat sapagkat sa bawat minuto, segundo, oras ng ating buhay ay patuloy na ipinagkakaloob sa atin na ginigising niya tayo at muling binubuhay tayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga pagkakataon po na ito ay parang kailan lang na lumipas ang panahon na ako'y walang kamuwangan, walang kabatiran o walang kaalaman sa kabanalan. Subalit, kay buti ng Ama, kay dakila niya sapagkat masama ka ba, kaya kanyang baguhin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating minamahal na Apo Conching na tuwirang kinalugdan ng Panginoon, ginamit na totoo, numukal sa kanyang mga labi ang mga mensahe. At sa mga mensahe po na yun ay nung unang mga araw ay parang tumatalbog na parang bola na hindi ko mawari kung ano ang aking gampanin o noong pa naman po ay meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katauhan o na hindi ko mawari na tinututulan ko po yung damdamin na sa unang pagkakataon po kasi ay nagkaroon po ng karamdaman ng aking magulang na sa balat. So ako po yung laging nasa bahay, yung mga kapatid ko ay nag-aaral, yung bunso kong kapatid, nagtatrabaho yung mga kapatid ko noon. So, ako lamang po yung naka-stay dun sa bahay namin. So, wala pong ibang gaganap kundi ako. At sabi ko nung, paano kung gagampanan na yung magulang ko, makikita mo na parang nalalagas na yung mga balat o hindi mo maatim yung amoy na kahit anong gawin mong linis sa bahay ay parang marumi, maamoy. So, parang lagi akong tumatawag nung kay nanay. Sabi ko, Nay, umuwi ka na. At hindi ko na to kaya dahil wala naman akong kaalaman dito. Subalit, salamat sa Panginoon at may isang Apo Conching na kanyang kinalugdan. At magta-tricycle lamang po kami ay makakarating na po kami din sa Dambana. Yun po ang aming pinapasalamatan sa kanya sapagkat hindi na po niya kami hinayaan na maging malayong lugar at tricycle lamang po ay makakarating na po kami rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ganun po ay, doon po ako unang sinubukan ng Panginoon kung papaano po ako magtitibay o papaano po akong magiging matatag sa murang edad ko ba, kaya kong gampanan sapagkat ng mga panahon po na yun ay wala akong pakialam sa aking mga magulang, wala akong pakialam sa aking mga pamilya. Ang tanging pinakikialaman ko lamang po ang aking kagustuhan. At ganun pa man po ay kahit na mahirap lamang po kami ay mataas po ang aking mga pangarap. Palaban po kasi ako no na hindi ko alam na wala akong kikilingan na kahit sino ka, anong edad mo, basta ako, alam ko ano ang katwiran ko, tama ako. At noong po ako na ay araw-araw ko po sinasama ng tatay ko na magbanyos, minisaya na po ako ni Mama Mary sa katauhan po niya na balang araw daw po kapag gumaling daw po yung tatay ko, may gagampanan daw po ako sa dakong ito. At tumututol po yung damdamin ko, sabi ko, ayoko kasi kapag ginampanan ko na yun, hindi na ako makakapag-aral, hindi na ako makakapagtrabaho. So, nagkakaroon po ako ng talo sa isip ko na kapag naging isang lingkod ako, ay hindi ko na maggagawa yung dati kong ginagawa sapagkat
ang akin po, sumasa akin po ay makasanlibutan. At nagkaroon isang araw po, natutulog na po ako noon. Nagpakita po sa akin ng mahal na ina at nagtatakbo po ako dun sa tatay ko. Sabi ko, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo, tawagan mo si Tita Cecil, pasundo mo ako. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Tapos habang binubuhat po ako dyan papunta sa Banyusan, hindi po talaga ako makatayo at pagpunta-punta po ko sa pagtungtong ng aking mga paa sa Banyusan, nakatayo po ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ganun pa man po ay kapag pala tinanggap natin ang kaloob sa atin ng Panginoon, hindi tayo mahihirapan, wag tayo mag-alinlangan at tupdin natin kung ano ang kanyang kalooban. At ganun pa man po, nagpupuri at nagpapasalamat po ako at napagtagumpayan po naming buong pamilya sa tulong at gabay ng Panginoon sa mga tao kanyang ginamit na ang aking tatay ay bagamat hindi man bumabalik yung kaputian ng kanyang balat, subalit hindi na po nagnanaknak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga ganong pagkakataon po ay ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat niya na nung mga panahon doon po, naaalala ko po na bago po ako hirangin ng Panginoon sa katauhan ni Apo Conching na sabi niya po sa akin, 9 na araw daw po ako magpabendisyon sapagkat araw po nun ng mga bendisyon na dito po si Apo Conching na siya lang po yung nagbebendisyon, wala pa po nung mga alagad. So si Apo Conching pa lang po sabi niya po nun sa akin na magsyam daw po ako ng ng bendisyon. So nung pagtungtong ko po ng ika-7 araw, ang tugon po sa akin, tinuran po sa akin ng Panginoon, anak, pasubali ko sa iyo, ihanda mo ang sarili mo sa 1 linggo sapagkat itatakda ko na ang iyong paglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Kaya araw po ng March 7, 2012 ay hinirang po ako ng Panginoon sa dakong ito sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching na wala po akong sinambit kundi Ama, tulungan mo ako. Yamang pinagkaloob mo to sa akin, batid mo po Ama kung ano ang kakayahan ko. Bagamat ako po yung pinakabata o sa edad na ako po yung naglilingkod dito na hindi ko po kinakatwira na ako yung bunso, kailangan ako yung nasa mababa ang pangunawa. Subalit, tangi ko pong hinihiling sa Panginoon kahit ako po yung pinakabata na naglilingkod, ay gusto ko pong lumawak o maging malalim ang aking kaalaman sa kabanalan sapagkat hindi na po kailangan ng edad-edad, basta ang mahalaga, alam mo kung ano ang tuntunin ng Panginoon. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa mga pagkakataon po na ito, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Kanya na walang hanggan, walang katapusan sa mga kapatid kong mga alagad, sa kasamahan kong mga choir at sa inyo pong lahat, sigit sa ating minamahal na Apo Conching, 10 ng kanyang mga pamilya at tinanggap nila kami rito na araw-araw nandito kami. Araw-araw nasisilayan namin ang dambana. Pagmulat ng aming mga mata ay ang dambana niya na po ang aming nasisilayan. Kaya higit na hinihiling ko po sa Panginoon na sa 2nd anibersaryo ko po bilang isang lingkod na hindi po masasabi ng tao na pinipili lamang po kami o ginugusto bilang pagkatao. Subalit batid ng Ama kung sino ka, kung ano tayo sapagkat kaya po bumaba ang Panginoon para akayin sa mabubuti ang mga naging masama na sa dati kong buhay na hindi ko po malirip kung bakit ko po nagagawa yung mga bagay na yun na kapag naaalala ko po yung mga bagay na sumasagot ako sa mga magulang ko, ay nagkakaroon po ako ng kirot sa aking mga puso sapagkat pwede naman palang maging mabuti Bakit hindi pa noon? Subalit, kaya po siguro pinaganap ng Panginoon yon upang may maibahagi po ako sa harapang ito. Kaya sa mga pagkakataon po na ito, hinihiling ko po sa Panginoon na higit pa niya akong puspusin, higit pa niya po akong palalimin, kung ano ang marapat at basta wala mang po kaming nararamdaman ay mapapaglingkuran namin po kayo ng sapat nubay at sa tulong ng Panginoon. Kaya salamat po sa aking pamilya na hindi ako hinahanapan o hindi ako tinututulan sa aking paglilingkod. Oo, noon sasabihin ko na tinututulan nila ako sapagkat hindi ko rin po maunawaan kung bakit
sa tuwing mag-aalas 12, nagpupumiglas po ang aking damdamin na makaparito. Kung minsan nga po ay nahihirapan ako humingi ng pera sapagkat minsan po hindi sila pupunta, ay nais ko pong pumunta. Subalit nagkakaroon po ng lumbay ang aking puso sapagkat hindi po ako nakakapunta. Subalit ngayon, nananatili pa po ako dito sa kanyang dambana. Kaya maraming salamat po sa mga anghel na patuloy na ginagamit sa akin at sa aming minamahal na Apo Conching. Yun lamang po at isang mapagpalang umaga. Maraming salamat, kapatid, sa iyong pagbabahagi at happy anniversary. May napulot po ba kayo sa kanyang ibinahagi? Ano nga po bang hindi babaguhin ng Panginoon kung tuwirang tatanggapin siya? Amen? Sapagkat siya'y makapangyarihan, ang lahat ay kanyang makakaya. Amen po ba yon? Kahapon po ang bahagi na, ang paksang tinalakay ay kung ano po ang sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating lahat. Gayon din naman ang mahal na Apo Conching, kung paano nga po ang mga sakripisyong kanyang ginagampanan o paano niya tinalikdan ang kanyang katauhan para maglingkod sa ating Diyos, para tumanggap sa pag-aatas sa Kanya ng ating Panginoon. Since wala pa po yung dapat po ay sususugan lang po yun o i-continue, meron po kasi kahapon na gusto magbahagi subalit hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na makapagbahagi. Wala pa po sila ngayon. Ano po? Kaya po medyo palalawakin ko na lang po dadagdagan ko na lang po. Bilang isang alagad, ano na ba o ano-ano na ba ang iyong naisuko sa ating Panginoon? Ano-ano na ba ang iyong tinalagdan sa iyong katauhan para ikaw ay makapaglingkod, makatalima sa pag-aatas ng ating Panginoon? Sa bilang katauhan, napakahirap pong sumuko, sapagkat ang gawin natin, ang nasa natin, ang gusto natin ay kakaiba sa bilang isang ordinaryong tao. Amen po ba yun? So ano na ba ang iyong sinuko o iyong tinalikdan o ano-ano ang sakripisyong iyong ginagampanan upang makatalima sa pag-aatas at makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bilang isang tagasunod, meron dito mga tagasunod, mga taga-mapaniki. Kanina may nakita akong mapaniki, paligi, at saka duyong. So, bye pare. Pulong Plaza na po. So bilang isang tagasunod, kumikilala sa ating Panginoon, ano-ano na ba ang iyong tinalikdan at isinuko o ang anong mga sakripisyong ginagampanan mo upang makatalima at makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bilang isang pasyente, ano na ba o ano-ano na ba ang iyong tinalikdan at isinuko o paano ka nagsasakripisyo nang sa gayon ay makatalima ka, makasunod sa kalooban ng ating Panginoon at upang kung paano mo makamtan ang iyong kagalingan. Bilang isang kaps, gayon din naman kung paano tinuran sa bilang isang alagad, ano-ano na ba ang iyong isinuko, sinakripisyo, para sa gayon ay makatupad, makatalima ka sa pag-aatas ng ating Panginoon. Habang wala pa po ang aming Mother of the House, sapagkat kahapon po ay nakalinya po siyang magbahagi, akin pong, or isa pa po, bilang isang magulang, ano bang iyong ginagampanan, ano bang sakripisyo mong ginagawa para sa iyong mga anak? Ikaw ba ay nagpapakababa sa ating Panginoon para itulog mo ang iyong mga anak? Kung sila man po ay nagkakaroon ng karamdaman o sila ay naliligaw ng landas, maaari din pong magbahagi ang mga nanay, tatay, gayon din naman po. So ito pong paksa o temang ito ay pangkalahatan na po. Ano po? So ang lahat po ay maaaring magbahagi. Sino po ba ang gustong mauna? Pwede magbahagi ang alagad, kaps, tagasunod, pasyente, mga nanay, tatay. So lahat-lahat na po. Meron din po palang taga-masantol dito. Welcome po. Habang wala pa pong binibigyan ng lakas na loob, akin pong tinatawagan ang aking kapatid na si J.R. Cao ng Bisal, San Pablo. Paatin po palakpakan ng buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Buhay po ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Talagang napakaganda po ng paksa natin. Kagaya ng sakripisyo ng Panginoon sa kaganapan bilang ibinaba ang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kahapon po ako gusto ko rin po magbahagi, subalit hindi nga pinahintulot gawa ng
ang lahat ng nagaganap dito ay tinatakda ng Ama. Kagaya po nung ibinahagi ni Kapatid na Cecil, mangilan-ngilan lamang po, subalit napakarami na pong kaganapan na hindi natin, siguro ang mahal na Apo, alam batid lahat. Subalit ang katotohanan nga po, sabi nga ng Panginoon, totoong-totoo po ito na kung gusto mo ay sumunod sa akin upang maglingkod, itakwil mo ang iyong sarili. Ano po ba ang ibig ipakahulugan ng Panginoon? Kung hindi po yung talikuran natin yung ating sarili, talikuran natin yung mga bagay na makasanlibutan, isuko natin yung mga bagay na dapat nating isuko na upang tayo makasunod sa Kanya. Kagaya po ng kaganapan sa mahal na Apo Kunching, isang katotohanan na talaga pong sa pagsuko niya, sa pagtalikod niya upang makapaglingkod ng totoo. Ganon din naman ang kanyang kabiyak ng puso na si ang mahal na Apa, sa kabila ng magandang posisyon sa hanap buhay, tinalikuran po niya upang makasunod sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon, upang makasunod tayo sa Kanya, talikuran natin ang bagay na magiging abala sa paglilingkod. Ako naman po sa aking sarili, yung pong bagay na tinalikuran ko, yung pong makapasanlibutan na kung paano panahong tinawagan ako ng Ama sa gitna ng pakikisalimuha ko sa sanlibutan, talagang ipinadaman niya sa akin ang banal na Espiritu. Hindi man po baniwala ang tao, subalit yun ay pinaganap sa akin ng Panginoon na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Kung paano ang banal na Espiritu idinaloy sa aking katauhan na talaga pong wala akong nagawa kundi magpasalamat at talagang iyak at iyak ng pasasalamat, galak ng puso na kung bakit ako'y napili ng Panginoon. Hindi po ito kung sa bilang tao sasabihin isang pagmamalaki, hindi po. Panahon ng nagliliko ang Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu nung pagkatapos kinalugdan ng mahal na Apo sa iba-ibang barangay. Ako nagpupurit, nagpapasalamat, isa po ako sa ibinilang niya. Nung panahon na yon na sa aming sa barangay, talaga pong yung pong aking mga kapatid ang naunang hinirang, talaga pong hindi ko matanggap. Sapagkat sino po ba ang tao manggagamot? Yun po ang hindi ko matanggap, sapagkat tunay na ang Diyos Espiritu na dumadaloy sa sino mang kinalugdan, basta pinagtiwalaan natin, magkakaroon tayo ng kagalingan. Yun po pinaganap sa akin ng Panginoon yun, talagang sabi ko nga, bakit ibabahagi ko kung hindi katotohanan nandyan ng Ama? Na maraming may karamdaman na pinadaan sa kamay ko ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na yun ang doon ako nagtibay. Na mayroong bata na hindi ko alam kung paano nga gumagalaw ang banal na Espiritu sa buhay ko, na sinabi niya na basta tumalima ka lamang, ako ang bahala. Yun po ang totoong ipinaganap ng Panginoon. Na kapag tumalima ka, wala kang iisipin kundi siya. Kasi po ako sa bilang tao, marami po akong kabarkada, marami akong kumpare na talagang tinalikuran ko. Inuna ko ang Ama na pinakita naman niya sa akin kung paano siya gumanap. Hanggang sa dumating ang mga panahon na ito na natanggap na rin ng mga kaibigan, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kumpare ko na ako nasa dako na ito na kailanman habang nabubuhay hindi ko na kayang talikuran. Talagang kapag ang banal na Espiritu tinanggap natin, kikilos at kikilos siya sa anumang kaparaanan na ang Diyos ay buhay. Kaya nga po ang papuri at parangal talagang ibinabalik ko sa Ama, sapagkat noong panahon na yun, hiniling ko rin na sana madama rin ng mga kapatid ko kung ano yung nadama ko, sapagkat napakahirap pong unawain ang Espiritu at ang bilang tao. Ang banal na Espiritu talagang kumikilos sa isang tao kung tinatanggap niya ng buong puso at buong katauhan. Ganyan po ang Diyos kumilos sa tao. Kaya yun po yung may babahagi sa inyo na taong 2005 tinanggap ko ang Ama, na hanggang sa panahon na ito patuloy niya kung
nililingap. Bagamat meron pa akong mga bagay na talagang hindi pa maisuko sa kanya. Nasa bilang tao, subalit batid ko na yun naman kalooban niya na bilang may pamilya, naghahangad pa rin po ako ng makapaghanap buhay para sa aking pamilya. Subalit ang ama, ang inihiling ko sa kanya at yung isang hanap buhay na magtataguyod sa amin na hindi maapektuhan yung paglilingkod ko sapagkat ang katotohanan pag inalay natin sa kanya, siya na po ang bahala, siya na po ang kikilos sa atin. Kaya napakabuti ng Panginoon, talagang tanggapin lamang natin ang buo. Ito pong binabahagi ko na ito, batid po ng bawat talaga dito na nakatanggap. At sa bawat isa, batid ko po na meron mga pinagdadaanan, subalit pag ang ama ang kumilos, talaga naman po matutugudan ng lahat. Kaya po, ang maibabahagi ko lang po sa inyo, sa ating mga pasyente sa may mga karamdaman, labanan po natin yung karamdaman natin. Ang Diyos tutulong sa atin sapagkat ang nagbibigay ng karamdaman, kauna-unahan ang ating kaisipan. Tandaan niyo po yan. Kapag sinabi ng Banal na Espiritu, labanan mo, tumayo ka, pilitin mo, huwag mo intindihin yung sakit, tumayo ka, magkakaroon ka ng kagalingan. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat, kapatid, sa iyong pagbabahagi. Di po ba buhay ang Diyos? Nagmithi siya kahapon na makapagbahagi, kaya po pinahintulutan ng ating Panginoon na muli ay maituloy ang paksaw, ang temang tinalakay kahapon. Buhay po ba ang Diyos? Sadya nga pong ang bawat isa ay may kahinaan, kahit alagad. Amen po ba yun? Sadya nga pong napakahirap sumuko ng buong buo sa ating Panginoon sapagkat kung hindi mo tuwirang isusuko ang kalahat-lahatan sa iyo, nandoon pa rin po yung mga kahinaan na yun. Ano po? Subalit, mapangunawa po ang Diyos. Di po ba ang sabi nga, parti-partisyon ng lahat? Hinirang po kayong dalawang magkabiyak, di po ba? Hindi naman po pahintulutan ng ating Panginoon na gutumin ang mga supling o ang inyong mga anak sapagkat pananagutan natin sila sa ating Panginoon sapagkat sila ay nagmula sa Kanya. Amen po ba yun? At sa pagkakataon naman pong na ito, andito na po ang aking kapatid na si Ana Bautista upang makapagbahagi sa araw na ito sapagkat kahapon nga po ay hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon. Atin pong palakpakan ng buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Pagchismisan po kasi ako sa sulok. Pero buhay po ang Diyos. Alam niyo po kahapon pa po naka-line up kami na mag-share. Kumbaga po yung kahapon, pagbabalik tanaw, kung paano nga ba nagsimula ang mahal na apo, ano yung kanyang mga isinuko at sakripisyo. Bali pa yung continuation lang. Ano po. Sa akin po, actually po kung sino yung mga nandito kahapon, narinig yun na po yung iilan-ilan, ano po. Pero, yun pong ano nga ba isinesakripisyo ng mahal na apo, ang masasabi ko po, unang-una, ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang kanyang sariling kaligayahan, ang lahat sa kanya, isinupo niya sa Panginoong Diyos. Nakikita naman po natin hanggang sa masandaling ito na unang-una po, walang privacy yung family niya. Tama po ba? Buong compound niya na-occupy po natin halos. So, yun po, isang malaking sakripisyo na dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, ang lahat ay ibinigay niya. 2002 po ako nakarating dito. 6 na buwan na pong nanggagamot noon ang mahal na Apo Kunching. At noong mga panahon na yun, ang gamutan po ay nasa ilalim ng bahay. Sa madaling salita po, nagsimula po ako sa pagiging isang pasyente. At siyempre po, pag naging isang pasyente ka at nakadama ka na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan niya, nandoon na po yung pananabik mo. Hanggang sa naging isang tagasunod ako, hanggang niloob ng Panginoon na maging lingkod ako. Nakita ko po ang simulain ng mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng isang simple at payak na panimulain. Subalit sa gabay at patnubay ng Panginoon, ito po tayo ngayon. Ang isang maliit at simple
pinalago ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang gabay at patnubay, ayon sa kanyang kalooban at sa takdang panahon na ang Diyos lang po ang nakakaalam. Noon po, ang mahal na apo po, sasabihin po natin sa isang negosyo ay namumuhunan. Ganon po siya noon. Pag may pasyente, kumuha ka sa tindahan ng ganito, kumuha ka sa tindahan ng ganito. Lahat po sa kanya. At kung maglalakbay po kami, magsisimba, dahil noon po, Huwebes, Biyernes, may Sabado na nagsisimba po kami sa iba't ibang simbahan. May Huwebes pa po na lumuluwas kami ng Maynila. Sa kanya po lahat yun. Sa kanya sasakyan, sa kanya gasolina, sa kanya pagkain. Libre po kami lahat. At pagdating po ng mga okasyon, nakikita ko po sa kanya na may nilalaan siya para sa tao. At noong mga panahon na iyon, wala siyang tinatanggap kahit na ano. Yun po yung katotohanan. Kasi po, ayon po sa akin natutunan sa kanya na lagi yan sinasabi, na ibinigay ng Diyos sa kanya ng libre, kaya ipinamahagi niya ng libre. At takot na takot ang ating mahal na Apo Kunching na magkasala. Ayaw niya na madungisan ang kanyang mga palad, ayaw niya na madungisan niya ang kanyang pangalan, dahil baka mamaya may nagbigay, yun pala, para po bang patibong. Kaya takot na takot po siya. Sabi niya, masigit na mahalaga para sa kanya ang kanyang tinanggap kaysa anumang bagay. Noon po, nadatnan ko pa po yung namimili siya ng palay. Nadatnan ko pa po yung 3 ang sasakyan niya. Nadatnan ko pa yung, siyempre po, andito ako ng maga, dito ako kumakain hanggang gabi. Kaya alam ko po yung kasaganaan ng buhay niya. Sa madaling salita po. At hindi lang po sa kanya lang yun eh. Pati din po ako at kami, nakasama niya sa araw-araw, kapag payday po ng kabiyak ng puso niya na tinatawag na kay Apa, kabahagi po kami doon. So isa po sa nakita ko sa kanya yung likas na maging mapagbigay, maging mapagmahal, at yun po bang hindi mo kailangang magsalita, yung pagiging thoughtfulness, nasa kanya po yun. Dumating po yung punto na kailangang isuko niya yung kanyang hanap buhay, maging sasakay niya, maging yung tindahan po niya, isinuko niya lahat yun. At ako po, isa po ako doon sa mga nagbabalot noon para ipamigay po doon sa mga bata. Yearly po kasi noon tuwing Christmas, may Christmas party po dito. Dito pa po lang kasi yun eh. Tapos, naglalaan din po siya pag tuwing Pasko. Ipamimigay niya sa mga tao na tutungo kapag Christmas party. Ganun po ang simulain ng mahal na Apo Kunching. Hanggang isang araw, yun nga pong tindahan niya, ginawang munting chapel. At itinakda ng Panginoon na paglipas ng ilang panahon, 2006, natindig naman po ito. At pati din po yung gilid na yan, lahat na po, inalay na po niya. Pati yung likod, pati yung, ito po, hindi pa po yan eh, gradual po kasi ang ng Panginoon. Dito po dati yung waiting area ng mga pasyente. At yung sa panic po ni Mother, siya na pong gabahagi mamaya kung ano po yung kaganapan sa dulo na yon. At isa po sa nakikita ko sa mahal na Apo Kunching, nung pasimulain, wala pong oras ang gamutan. Kung dating ka ng umaga, madaling araw, hating gabi, hapon, non-stop po. So, yung kanyang sakripisyo, talagang wala siyang halos panahon para sa kanyang sarili. Kundi, anong oras man dumating ang pasyente, haharapin kanya. At noon po, ang gamutan mula sa dulo ng ulo hanggang dulo ng daliri. Kapag nanggamot po ang mahal na Apo Kunching noon, lahat hinahaplos, nakaluhod po. At nung pasimulain na siya lang po nag-iisa, kung ilang po yung tao doon sa sala niya, sa loob, sa ilan ng bahay niya, isipin po natin, ang ilang oras siyang nakaluhod para haplusin mula ulo hanggang paa. At nung mga unang-unang buwan po niya, unang taon, hindi po yung, halos hindi po kumakain. Tubig lang po ng tubig. Dahil po, ang focus po nandoon sa panggagamot. Hindi ka pa tapos sa isa, may dumarating na naman. Hindi pa tapos yung isa, may dumarating. Ganun po ang simulain ng mahal na Apo Kunching. Ilang taon din po yun na ganun siya. Hanggang 2003, 2004, hinahayo na po yung imahin. Ang sasakyan po namin noon, una yung sasakyan ng Apo Kunching. Pag hindi available sa sasakyan niya, tricycle po. At sa isang tricycle po, isipin niyo po kung ilan kami, 7.
nabili ko po yung posisyon ng tricycle. Doon po ba sa may hakbangan ng paa? Kung maliit ako, doon po ako lagi. At sa naka-back ride, 4 sila doon kuminsan, minsan 3, at siksikan na po kami sa loob. Hindi pa po kasama nung una ang imahe ng Divine Mercy. At paglipas din po ng ilang panahon, doon na po nasama yung imahe niya na nilalakbay po sa iba't ibang bayan. Noon po, sinasabi na ang bayan na po ng Kansinala ay may mga hindi siya ganun ka-safe. Kumbaga, may mga lumalabas along the way doon sa sabana po ba tawag doon? Pero sa patnubay, sa awa at gabay po ng Panginoon, kami po, gabi, binabagtas po namin yun. Wala po kaming naranasan na may lumutang, may lumitaw, na may napahamak. Pinangalagaan po kami ng Panginoon kasama ang mahal na Apo Kunjing sa aming paglalakbay. At ang gabay po namin noon, isang malaking tala. Hanggat naglalakbay kami sa sabana na yun, na talagang palay lang makikita mo, puro palayan na ganun, at madilim mo lang ilaw, ang pinakailaw lang yung ilaw ng tricycle, nakatapat po sa amin yung malaking tala. At pag dumating na po kami dito, mawawala na po siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag nakikita, siyempre po lahat kami, hindi kami ganun katapang. Mayroon po kaming kasamahan na takot sa dilim, nangangatog. At sabi, ay Diyos ko, kumbaga lahat po kami doon humuhugot ng lakas sa mahal na Apo Kunjing. Apo, ayun na, pagsabana na, apo, ganyan na. Pero sa awa ng Diyos, mga kapatid, eto kami ngayon. Masaya pa rin naglilingkod sa ating Panginoon sapagkat pinangalagaan niya kami at walang pinahintulot na mapahamak. At siguro nakita ng Panginoon na hindi nasubukan ng mahal na Apo Kunjing. Ayan na, may anghel na po siyang ginamit. May sasakyan na po at kasama na po yung Divine Mercy na yan. Pero noon po, mabalik po tayo doon sa paghahay ng nakatricycle, tanungin niyo po kung anong kinakain namin. Mayroon po isa kaming kapatid na magdadala ng nilagang mani, mayroon po isang kapatid na magdadala ng tinapay, at mayroon po kami isang kapatid na magdadala ng sardinas. At yung tinutunguhan po namin, hindi po katulad na yun nga, ang gaganda ng bahay, talagang pag pumunta ka sa CR, wow. Noon po nakatabing lang po ng sako. Tapos kawain lang po ito yung tutungan. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, dito po kami iihi. Pero wala po kami reklamo, masaya po kami. At pag oras na po ng kainan, kasi hindi naman po gabi, minsan umaga kami humahayo. Pag oras po ng kainan, bubuksan na po namin dala naming sardinas. Tapos kanin. Kakain po kami masaya, may galak sa puso. Wala pong kieme. Di po ba, ang haplusan noon, mula ulo hanggang talampakan. Minsan po, may mga sugat pa. Hindi mo na masasabing lahat ng katawan ng tao ay malinis. Pagkatapos ng maghaplos, alam po, uuwi kami, nasa sasakyan kami, doon kami kakain. Pagkatapos pa lang po ng gamutan, doon pa lang po may makaramdam ng gutom. Pagsubok po namin ng pandesal, di ba amoy ng kamay ko? Purihin pa ang Diyos. Kasi po, noong mga panahon na yon, kapag nangahaplos kami, wala po kami sa aming mga sariling damdamin. Kumbaga, nasa biyaya po kami ng ating Panginoong Diyos, so wala kaming nalangap na amoy na ganito. Pag nasa pagkatao na po kami, talagang mababakas niyo po yung amoy na ganito, may mga, siyempre, bakas ng pinaghilutan. Di po ba? Sabihin na po natin sa lingwahe natin na libag, sa madaling salita po, tabi-tabi po, excuse me po, sorry po sa term na ginamit ko. Pero alam niyo po, may galak ang puso, masaya ang puso namin. Ganyan po nakita ko ang mahal na Apo Kunjing. Wala sa kanya yung pag lumapit ka, kung puro ka sugat, kung lumapit ka na isang linggo ka nang hindi naliligo, ihilutin ka, may babudong mga mata na pag hinihipan ng mahal na Apo Kunjing, yung talagang dumi ng mata, tumatalsik sa kanya. Ako po, saksi po ako, hindi po ako nagpapahig na hindi ko po nakikita, kundi yung nakikita ko, yung tenga, na namamaga, na may mga ganon. Nakita ko po yung kababaang loob ng ating mahal na Apo Kunjing. At sabi ko nga po, dahil nga po isang nga po nung walang money involved, talagang nakita, napatutuhanan ko na naglingkod siya sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Di po ba? Sabi nga po ng mahal na Apo wala naman kaming hinihiling sa inyo, sa tao, kundi ang buksan ninyo inyong mga puso, ang inyong isip, at tanggapin ninyo at kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? At isa po sa pinaghayuan namin, ito po si tatay ng, makabebe po ba kayo, Masantol? Masantol po. Doon po kami nakaranas na sumakay ng bangka. Malayo po Darating po kami doon, walang tubig. Uuwi po kami, puro na pong tubig yung dinadaanan namin.
Pero masaya po kami. Imagine niyo po gaano kalayo yung Masantol. Tapos, sasakay ka ng bangka, tapos may mga tulay-tulay pa po na ilog po ito. Tutulay kang ganon. Fish pond po yan. Dito ka sa gilid dadaan. Ganon po. Ganon, hindi lang po ako. Then, ang una po sa amin, si Apo. Pero masaya po kami. May mga taga-sunod din pong kasama no, dahil nahayo na po. Ilang buwan at taon din po kaming humahayo ng ganon. Pero ni minsan po, hindi ko po nabinggan ang mahal na Apo Kunching na hindi ako pupunta kasi may sakit yung anak ko. Hindi ako pupunta dahil mataas ang lagnat ng anak ko. Hindi ako pupunta dahil mataas ang presyon ng asawa ko. Hindi ako pupunta kasi may problema sa tahanan, ganito, ganon. Hindi po. Nakita ko po sa kanya ang katatagan at ang tapang. Talagang pinangibabaw niya sa kanyang pagkatao ang kalooban ng Diyos at ang tinanggap niya sa ating Panginoong Diyos. Kaya po kung minsan pag may mga pagdadalisay kami, sinasabi ko, kung ang Apo nga dinadalisay, ano pa kaya ako? Di po ba? Ano pa po kaya ako? Ang Apo, buong buhay niya, lahat ng oras niya, talagang nakafocus sa Panginoon, naalis sa Panginoon. Ano pa po kaya ako? Amen po ba? Kaya po kung minsan, pag yun po bang ang isang katulad ko may pinagdadaanan, sinungaling po ako kung hindi ko sasabihin sa inyo na may mga dumadaan na katanungan sa aking isip. Pero ang nasasabi ko lang po, bakit ang Apo nakakayanan niya? Kumbaga po sa buhay ko, siya po yung tinitingnan ko upang makasadsad din po ako. Nakita ko po kasi yung mga simula niya at saka yung talagang isinuko niya. Nakita ko po kung gaano kaganda ang samahan nila noon, nung pasimula ng pamilya. Pero ngayon po, mas lagi niyang inuuna ang kanyang gampanin at ang kanyang tungkulin sa Panginoon. Talaga pong, kung titingnan mo siya, wala na siyang ibang ginawa, kundi yung mga bagay na paglingap sa kapwa, mga bagay na pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon, mga bagay na yun po bang kung ano ang pangangailangan ng ating kapwa. Nakita niyo po ngayon ang mahal na Apo, wala na lahat. Wala nang, hindi na siya namimili ng bahay, ay ng palay, wala na siyang tindahan, kasi ito dambana na, wala na rin siyang sasakyan kung titingnan niyo. Pero yung tatlong sasakyan na yun na nawala sa kanya, sabi nga po ng Panginoon, ano man ang nawala sa'yo, ibabalik niya ito, unti-unti din po. At ngayon nga po, nakita ko, meron na. Ibinalik ulit ng Ama sa kaparaanan niya. Pero hindi po ako ang right person para magpahayag nun. Ano po, pahapyaw lang po kasi yun po yung nakita ko. Kumbaga po mga mahal na kapatid, kaya ko po ipinahayag ito sa inyo. Minsan po kasi, tabi-tabi naman po, huwag niyo pong bigyan ng masamang pakahulugan. Yun po bang, ayoko mo nang pumunta doon kasi kung uutangin ko lang yung pamasahe ko, sayang yung pamasahe ko, pag uwi ko naman, masakit pa din yung balakang ko o balikat ko. Hindi po dapat ganun yung ating maging panuntunan. Bakit po ang Apo? Nawala siya ng privacy, ang family niya, ang sarili niya, ang lahat sa kanila, wala Inangkin na nga po natin, ito tayo dapat tahanan nila ito. Bakit ni minsan hindi po siya nagreklamo? Tama po ba? Palakpakan mo natin ng Panginoon. Yun po, sinasabi ko po ito kasi nakakarinig po ako ng mga ganong sitwasyon na pupunta ako doon, nag-9 na araw, nag-9 days ako doon Di naman ikaw gumaling, sayang lang ang ganito. Masakit po sa damdamin. Ako po, yun, hindi ko po alam sa inyo. Kaya ko po nasabing masakit at may guhit sa damdamin. Kasi po, bakit ang Apo? Ni minsan wala sinabing, hindi pa ako natutulog. Pero kailangan harapin ka pasyente. Hindi pa ako natutulog, kailangan banyusan ka. Ay, ganito, wala na akong oras sa pamilya ko. Bakit ang Apo hindi ko narinig? Pero tayo po kasi siguro nga lang po, hindi natin alam kung ano yung mga isinuko at sakripisyo ng ating mahal na Apo. Pero po kung talagang well-informed tayo, kung ano nga ba yung simulain ng ating mahal na Apo, kung ano yung mga isinuko niya, magiging inspirasyon natin siya upang tayo ay lumaban, magpakatatag at tanggapin sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Nagsimula po ang mahal na Apo Kunching. Tanungin niyo po kailang taon ng kanyang bunso. Grade 5 po. Ang isang batang grade 5, naghahanap pa ng kalinga ng nanay. Nanay, mama, nasaan ang uniform ko? Nanay, mama, nasaan ang ganito at ganun ko? Pero alam niyo po ba, ngayon po, tapos na po ng kolehiyo ang kanyang bunso. Hindi naging hadlang yung age ng anak niya, yung pamilya, upang hindi makapagtagumpay at hindi makasadsad ang ating mahal na Apo Kunching sa misyon na tinanguan niya sa ating Panginoon.
tayo po kaya sa ating sarili, pwede din po tayong magbalik tanaw. Tanawin natin ang ating sarili. Bakit kaya hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa yung ganap maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi ko pa yung ganap maramdaman ang Diyos sa buhay ko. Bagamat lagi lang sinasabing, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen, palakpak. Pero bakit may lumbay ang puso ko? Bakit nasasaktan pa din ako? Bakit ganito pa din ang pinagdadaanan ko? Alam niyo po, panahon ng Kwaresma, panahon ng pagtitika, panahon ng pagninilay, at panahon ng pagbabalik loob. Nawa po, ang gatitin ko na ibahagi sa inyo, makapagdulot ng inspirasyon sa ating lahat na ganun pala ang simulain ng mahal na Apo, sa Kanya pala lahat ito. Actually po mga kapatid, kamakailan lang, mayroon pong tumatawag sa akin. 3 araw na sunod-sunod, tinawagan niya ako. Kine-question niya ang dambanang ito. Nagmumula pa siya sa diocese ng Pampanga. Kine-question niya ang dambanang ito. Kung kanino, kung hindi ba pwede ibigay sa simbahan, kung ganito at ganon. Madami siyang katanungan. Pero isa lang po ang nasasabi ko. Ang dambanang ito, ibinigay ng Apo sa tao dahil ibinigay ng mahal na Apo ang kanyang buong buhay at puso sa Diyos. Amen po ba? Isinuko niya ang lahat sa kanya sa Panginoon. Wala siyang inaangking pag-aari niya. Kaya ang tunay na nagmamay-ari nito, ang ating Panginoong Diyos. Hindi ito pwedeng angkinin ng sinuman at walang sinuman pwedeng magdikta sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Amen po ba? Maliban ang ating buhay na Diyos. Magandang umaga po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Nawa po ay hindi kayo nainip sa kanyang pagbabahagi, kundi bagkus ay nakilala niyong tuwiran kung sino po ang inyong tinanguhan sa dakong ito. Amen? Kung papaano nga po ang sakripisyo, kung papaano nga po ang pagsuko ng ating mahal na Apo Conching sa ating Panginoon para magkaroon po tayo ng isang katauhan na lalapitan at hihinga ng tulong sa kapangyarihan din po ng Espiritong Santo sa kanyang katauhan ay makatatanggap tayo kung ano man po ang kakulan para sa ating lahat. Amen po ba yun? At para magising po kayong lahat ay andito na po pala ang ating mahal na Apo Conching, patawad Mother, maaring sa ibang pagkakataon. Ano po? Magsitayo po tayong lahat at sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.